partner clarification sa maong simbahan. Kung aduna mo'y partner clarification, sige, brought out. Sige. Nakutan na. Brought out sa inyo ang mga doubts. So, pwede mo tana sa Matthew 18, no? Katoliko ka? So, ang pangutana, diya, sa Matthew 16, 18, ang pangutana diya, kang kinsa man ang iglesia, kay Kristo, kay Pedro. Kay gihugasan man niya sa iyang kaugalingong dugo, kang Kristo, yun na. Pero gitukod, ibabaw kang San Pedro. So, mga iglesia ni Kristo. Dilipod na, ingon nga, no, kanang giingon manggod nga iglesia ni Kristo, buti pasabot iglesia na gikan o gipanag-iyahan ni Kristo. Di na pwede gamiton ni Mos name. Di ba? Kanang mga iglesia, gipasabot niya, ang Kristo, ang Pedro. Gipanag-iyahan ni Kristo. Gipanguluhan ni San Pedro. Mga iglesia na ni Kristo. Okay, iyo nga ni Kristo. Karon, ang pagkamabasa ba sa Biblia, makapatinuod sa simbahan o tinuod nga diya sa Biblia mabasa. It is a fallacy of silence. Ngano man dili man ang tanan nga mabasa sa Biblia. Nami mga kamatuoran dili mabasa. Nami mga kamatuoran even gani ang word nga Biblia that composed of Old and New Testament di man na mabasa pero tinuod. So kung moingon ta nga higtan tanimo sa mabasa, buti pasabot ana nag-imbento kag butang imong gisuksok sa Biblia nga wa man sa Biblia. O amo tanan nako, mabasa ba ang Katoliko sa Biblia? In terms of origin and etymology, yes, mabasa. Pero in terms sa lagi paminusa. Pero in terms of explicit and literal, adili. So di siya tinuod, kay nabasa ba? Tinuod lagi mo daw gingon lagi. Ang kamatuoran di lang kay ka magbase sa nabasa lang. Ang kamatuoran bisan pag di na mabasa sa Biblia, magpabili ng kamatuoran. Okay, next question. Ano sa natukod ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Natukod ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana based sa counting ng Jesus Exiguos mga around 33 AD. 33 AD. So, muatras na kamay. Sa diya, sa 28, 29 AD, wala pa Iglesia ni Kristo. Wala pa man nagtukod si Ginoong Jesucristo sa iyang iglesia. Kinatugod yung iglesia, niya itong tuig 33 man, pero in terms of the processes na, in terms of process, kaya naman ay 5 process sa pagtukod sa simbahan katolika. Number 1, the prefiguration. Number 2, the prophecy. Number 3, the calling of the apostles. Number 4, the foundation. Number 5, the completion. And lastly, number 6, the katong inauguration. So, asa may tinuod na? Patong Old Testament nga timlo gipawat sa Dios o ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ang simbahan katolika, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, gitukod og Dios, dito gitukod og tao. Kanang templo nga naa sa Daang Testamento, gitukod man tog tao, mabitong way kaluwasan sa ilahang panahon. So ang tinuod nga nagbitbit sa kaluwasan o makatagamtam sa kaluwasan mo na simbahan katoliko. So dili to valid tong gipabuhat sa amahan katong templo diya ni Solomon. Valid to sa ilang panahon sa wa pa niabot ang Ginoong Jesucristo apan sa diyang niabot ang Ginoong Jesucristo so malapit ni San Pablo kung ilisan ang pagkapari ilisan usab ang balaod. So buti pasabot nimo walay labot ang mga Israelita o mga Hudyo. Sa pag-abot ni Ginoong Jesucristo, naa sila'y labot prophetically and by future gitawag og kanang objective sa Ginoo nga maluwas sila mabito na ng Libros of the Fathers 1 Peter chapter 3 verse 18 to 19. Labot sila pero katong mga Hudyo nga iyang naabtan na nga parang wa mo dawat niya mga impas gyud to. Kay dili man sila ang savior. Last question. Mabasa ba ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? In essence, yes, pero in explicit presentation, no. So asa may makapatinuod ani? Ang mabasa o dili mabasa? Ang makapatinuod katong mabasa nga kamatuoran o dili mabasa nga kamatuoran. Diya sa Mateo 18 katong years mga Iglesia ni Cristo. Mabasa ba sa Biblia ang Iglesia ni Cristo? Wala may gingon din ang mga iglesia ni Cristo St. Matthew chapter 16 verse 18. Una-huna ra na nimo. Oh. So okay lang ko. Mana dili ang makalusot Brad. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official,
RJ Samuel II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Maayong adlaw sa tanan. Nag-record lang ta, basig dili ta ka live unya mga alas 6:30. So ako lang ning gisiguro nga i-take ni siya nga video. And at the same time announcement ta lang pud nato nga ugma pohon mga sir mga ma'am na ako sa Tagum City before lunch kay mao man to ang among sabot sa tawag ining Seventh-day Adventist nga mga defenders nga dito may magkita for the pre-debate conference. So atangi ko ninyo dito ugma nga before lunch pero mosimba pa ko sa alas 8 dito sa Priory, Davao, St. Joseph Priory. At the same time yun after ana modiretso na taog tawag ining Tagum. And ganina ato ang gi-follow up ang katong nag-challenge sa tua katong si Tell the World. Until na wala pa man pud siya tawag in reply basig napa sa trabaho or tama di adlaw ipapahulay din nila karon. Basig unya magkuan to mag-online to unya pagkahuman mag-reply to sa ato ang message ang atong pangutana kung asa ang particular venue for the pre-debate conference. Siguro inyong mga nabasa ang amo ang communication kaya ato ang mangi-post sa Facebook. Yun, ang ato ang gusto is naata dapat sa public nga lugar or isa ka neutral nga lugar, dili ilaha, dili pud ato ang tawag ini nga place kay mo magidon ta dapat, di ba? Mo na dapat ang venue kung ang kontra partido mag-abot. At the same time dito na to pag istoryahan ang rules, ang topic, ang venue, and at the same time ang date para sa umaabot nga debate. And katong gi-announce sa ilaha, katong pag-challenge nila kay ang gihimo adto usa lang ka topic. So sa ato ang mahitabo is two topics ang ato ang himuon. Syempre affirmative ta, na ay panahon nga affirmative ta, na ay panahon nga affirmative pud sila. And ato ang i-try, ang ato ang best na mahulog siya whole day ang debate kay sa ilahang manggod in company manggod to ilahang kuan in company manggod to ilahang gi-propose sa ako sige wala problema pero whole day ang tawag ining debate kung baga. So mo na katikaran and thank you daid pod sa mga igsoon nato mga Katoliko nga kanunay nagatabang nagasuporta sa atong program. Daghan ing salamat tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta kita makalihok og sakto, kita makabuhat kung unsay ato ang tawag ining buhaton. Oo, dili man gyud ingon nga mahakop tanan sa isa ka tawo or duha ka tawo ang ato ang mga panginahanglan pero at least magaan-gaanan ang ato ang kuan, magaan-gaanan ang ato ang responsibility online mga sir ug mga ma'am. So thank you gyud kaayo sa inyong tawag ining tabang. So ugma atangi ko ninyo ugma mga sir mga ma'am ha, atangi ko ninyo magkita-kita ta diha sa Tagum City tomorrow. And after sa Tagum City tomorrow, siguro basig moagi ko sa kuan, moagi ko sa kining sa bani Panabo. Moagi ko didto. Kung dili ko sa Panabo, diretso ko og tawag ining Turil. Kay naamong gyud mga kuan din ha, naamong gyud mga panagtigom din ha sa mga lain-lain mga sekta nya napi mga Katoliko nga kana bitaw nga makig-ergo pod mga di Katoliko. Makig-ergo versus sa gitawag og mga Katoliko. So atangi ko ninyo, uban ko ninyo ana nga panahon nya iampo pod nga unta magkasinabot mi sa topics and at the same time magkasinabot mi sa mga rules, particularly sa pagpili pod og moderator kay importante magud na ba sa tawag ining debate.
So again, tomorrow ang amo ang pre-debate conference and possible unya human sa amo ang klase sa LCA. So ang mahitabo yun, maka-live streaming ta unya siguro mga 9:30 or 10 PM. So kana lang mga sir ug mga ma'am, and Ave Maria, Viva Cristo Rey. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.